Dito sa mundo ng crypto, hindi lahat ng hacks ay agad nalulutas. Ngayong buwan ng December, isa pong kontrobersyal na issue ang sumiklab sa Shiba Inu community. Si Shane Cook, siya po ang founder ng Pulse Digital Marketing, nagtanong kung bakit tila hindi nakipag-coordinate ang Shiba Inu team sa mga otoridad matapos po ang Shibarium Bridge exploit. 3 buwan na ang nakalipas simula ng madrain ng hacker ang mahigit $3 million sa user fund. At kahit may kumpirmasyon mula kay developer Calderia na nakipag-ugnayan sila sa security firms, lumalabas ngayon na tila may malaking gap sa legal escalation. Dito po natin titingnan ang buong pangyayari at ano po ang epekto nito sa market at community. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa Shibarium Bridge exploit. 3 buwan na po ang nakalipas, nangyari ang devastating hack sa Shibarium Bridge. Nahack ang bridge at mahigit $3 million ang nawala sa mga users. Sa una, sinabi po ni Calderia na nakipag-ugnayan ang team sa mga authorities at saka security firms gaya ng PeckShield at saka HexSense. Pero habang lumalalim po ang investigation, lumabas na may detalyadong laundering trail ang hacker. Pinakita po ito ni Shima, isang on-chain sleuth at community figure. Mula po sa initial exploit wallet, dumaan ang pondo sa Tornado Cash at napunta sa maraming KuCoin deposit addresses. Ang galaw po ng hacker ay tila maingat pero may iilang pagkakamali na nagbigay daan para masundan ang pondo. Ngayon ay paano naman po nilabasan ang laundering trail? Ayon po kay Shima, na-trace niya ang galaw ng pondo. May 268 na nilabas po sa Tornado Cash. 232.49 ETH ang natapos sa KuCoin. Nakatala rin ang 111 wallets na konektado po sa laundering process at saka 45 KuCoin addresses. Kahit na bihira makuha ang hidden wallets sa Mixer, isang maliit na error ng hacker, isang transfer po na 0.0874 ETH ang na-link sa secret wallets. At dito, nabunyag po ang buong strategy. Malinaw na kahit sinadyang ilihim ang galaw, may paraan para masundan ang pondo at ang detalye na ito ay critical po sa anumang recovery attempt. Ngayon bakit po ba hindi nakipag-coordinate ang Shiba Inu team sa law enforcement? Pagkatapos po ng investigation, ini-share ni Shima ang ebidensya sa Shiba Inu ecosystem team para makipag-coordinate sa authorities. Agad ding nakipag-ugnayan ang si DeFi Turtle ng K9 Finance sa KuCoin para i-freeze ang funds. Pero tumanggi po ang exchange. Sinabi nilang kailangan muna ng formal law enforcement case number. Hanggang ngayon, wala pang police report o official complaint na naisubmit. At dahil dito, hindi makagawa ng aksyon ang KuCoin. Hindi po nila ma-freeze ang account at hindi ma-access ang internal data para matuntun ang hacker o ang money mules. Kaya lumalabas na meron pong malaking gap sa legal escalation ang naging dahilan. Ano naman po ang reaksyon ni Shane Cook? Si Shane Cook ay ang founder po ng Pulse Digital Marketing. Nagtanong siya kung bakit hindi po nakipag-ugnayan ang Shiba Inu team sa mga authorities, kahit may substantial on-chain evidence na pwede pong suportahan ang investigasyon. At ang kanyang tanong ay nagbigay diin sa lumalaking concern ng community. Kung talagang gusto po ng team na ma-recover ang pondo o habulin ang hacker, bakit wala silang formal complaint? Dahil sa kawalan po ng case number, hindi nakagalaw ang KuCoin at ang absence ng police report ay pumipigil sa anumang legal action.
Malinaw na may problema sa internal handling ng exploit at ito po ay nagdudulot ng frustration sa mga biktima at mga holders. Ano naman po ang mahalagang aral mula sa investigasyon ni Shima? Ayon po kay Shima, kahit na handed on a silver platter ang investigative roadmap, hindi po nakipag-coordinate ang Shiba Inu team sa mga authorities. Nagbigay po siya ng complete dataset, methodology, meta-sleuth mapping sa mga biktima at sinumang law enforcement na willing na magpursu. At ang aral po dito, kahit may technical evidence, hindi makakagawa ng aksyon ang mga exchanges kung walang police report. Nagpapakita po ito na critical ang legal escalation sa crypto hacks. At kahit gaano po kahusay ang on-chain tracing, kung wala pong formal report, walang makakapigil sa hacker o mapapangalagaan ang assets. Kaya para po sa mga biktima, dapat maging proactive sa pag-file ng complaint. Ano naman po ang epekto nito sa ecosystem ni Shiba Inu at mga holders? Ang immediate effect sa ecosystem ay nagdulot ito ng uncertainty at saka distrust sa Shiba Inu team. Dahil sa delay sa legal escalation, lumalabas na vulnerable ang pondo ng mga users. Sa market perspective, nagdulot ito ng caution sa mga traders. Habang sa holders, lumalabas na kailangang maging alerto sa future bridge exploits. Ang transparency at responsiveness ng team ay napakahalaga po sa confidence ng community. Kaya kahit may repayment plans at saka reopening ng Shibarium Bridge, ang pagkukulang sa coordination sa authorities ay patuloy na nakakaapekto sa reputasyon. At ito rin ay signal sa lahat ng crypto investors na suriin ang risk bago mag-deposit sa mga bridges. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Dahil hindi po nakagawa ng legal escalation ang team, hinikayat ni Shima ang individual victims na kumilos mismo. Nag-offer po siya ng buong dataset at saka tracing methodology sa kahit sinong victims o law enforcement na willing na ipursu ang kaso sa kanilang bansa. Ang hakbang na ito ay nagbibigay po ng pagkakataon sa mga biktima na protektahan ang kanilang pondo. Habang nagaganap ang repayment plans, mahalaga ring bantayan ang registration ng hacker at mga wallet activity nito. Para po sa mga traders at holders, ito ay isang paalala na maging proactive sa security. At huwag pong umasa lang sa team na sila ang gagawa ng legal o recovery actions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.